Isa nga ito sa maituturing na nakakadismaya sa karera ng 3-points king na si Stephen Curry. Gumawa siya ng pangalawang pinakamataas na laro ng pagmamarka ng maalamat na karera niya na hindi sapat upang iangat ang kanyang koponan sa isang road win laban sa Atlanta Hawks. Nakakadismaya sa pagkatalo noong Sabado, bumagsak ang Golden State sa Atlanta Hawks sa iskor na 141-134 na pagkatalo. Nasinayang nga ang epic na 60 points performance mula kay Stephen Curry sa pagbagsak sa overtime. Bumagsak siya ng 22 points sa fourth quarter para panatilihing nakalutang ang Warriors kabilang ang huling 13 points sa regulasyon. Hindi naging sapat ang effort ni Stephen Curry para sungkitin ang panalo, sinayang ng mga naubos na dubs ang performance ni Stephen Curry. Ang mga dubs ay pumasok sa aksyon noong Sabado na natalo pa rin sina Moses Moody, Gary Payton II at Chris Paul, kasama si Dario Saric na sumama sa kanila para sa ikalawang sunod na laro. Hindi naglaro si Andrew Wiggins sa second half matapos magtamo ng injury sa kaliwang paa. Pagkatapos nun ay na-foul out pa si Jonathan Kuminga na may 1 minute at 6 seconds na natitira sa regulasyon. Ang isa sa hindi gaanong mahusay at pinaka-nakakagalit na shooting night ay si Klay Thompson na nakakuha lamang siya ng 4 sa out of 19 sa pangkalahatan, kabilang ang 2 sa out of 13 mula sa malalim na pagtatangka na dumating sa pinakamasamang oras. Naging markado nga ang puso ni Marcus Smart para sa Boston Celtics nang nanunungkulan pa siya noon. Siya ang unang guard na nanalo ng Defensive Player of the Year mula kay Gary Payton noong 1996. Sa buong 9 na taong panunungkulan niya sa prangkisa, hindi kailanman pinalampas ng Boston ang playoffs. Gayunpaman, ipinagpalit siya sa Memphis Grizzlies noong offseason bilang bahagi ng Kristaps Porzingis deal. Ang panahon ngayon ng Memphis Grizzlies ay gumuho dahil sa mga isyu sa pinsala, kabilang si Ja Morant at ang kamakailang ipinagpalit na si Steven Adams. Ngayon, lumalabas ang pangalan ni Marcus Smart sa mga alingaungaw ng kalakalan. Ayon sa mga source, ang Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks ay parehong nagtanong tungkol sa pagkuha kay Marcus Smart sa pamamagitan ng kalakalan. Hindi mapagkaila na si Smart ay isang panalong basketball player. Siya ay tunay na may kakayahang ipagtanggol ang bawat posisyon sa sahig. Sa opensa, isa siyang mahalagang playmaker at glue guy. Hindi nakakagulat na ang dalawang koponan na umaasa sa pagtatalo ay may mga mata sa pagkuha sa kanya. Ang Milwaukee ay malamang na masigasig na palitan si Jrue Holiday na hindi sinasadyang ipinadala ng Milwaukee sa Boston nitong nakaraang tag-araw. Si Marcus Smart ay may 2 taon pa sa kanyang kontrata pagkatapos ng season na ito na may average ng halaga na $19.1 million. Siya nga ay isang mahusay na pick-up para sa Memphis, maaari rin siyang maging isang mahusay na trade chip para sa kanila. Ang panonood sa kanya ay napupunta sa isang direktang karibal ng dalawang koponan na maaaring makaapekto din sa kanilang mga pagkakataon sa playoff, na magiging isang bangungot na senaryo para sa koponan at sa kanilang mga tagahanga.